Babasahin ko po dito sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 1 and 2. Para po sa batayan ng ating mapapakinggan sa umagang ito. Mabatian, bagya po na itong tingog. Mabati. Katong medyo hinay na ang pagbati. Umayo na sa dool. Kaya basig lain ang mabatian kung sa medyo layo. Giingon diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 ug 2. Ang bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng itinanim. So bago natin pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, tayo po muna isaglit na yumuko at manalangin. Panginoong Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya upang pasalamatan ka, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala. Maging sa karagdagang taon ni Jim, salamat o Diyos sa patuloy na pag-ingat sa Kanya at naway patuloy po siyang gabayan na siya ay lumaki na mayroong banal na takot sa inyo. Kasama po ng Kanyang mga magulang, Panginoon. Salamat din po, Diyos, sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon upang magbigay pasalamat sa inyo sa pamagitan ng simpleng fellowship namin sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang iyong salita, maging ang iyong pong lingkod na magbahagi nito, na nawa ang kaalaman ay manggagaling sa inyo, O Diyos, at naway amin po itong lubos na maunawaan. Ito lang aming dalangin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so ito pong sulat ni Solomon, mga ngaral. Tiyatawag po itong mga ngaral dahil napakaraming aral na maaari nating makuha o mapupulot dito sa kanyang isinulat. Isang timeless principle ang pinapahiwatig niya sa kanyang sulat, lalong-lalo na doon sa ating binasa. Chapter 3 verse 1, sabi dito, sa bawat bagay ay may kapanahunan. Napapanahon ang lahat ng bagay. At dito niya inilahad na walang bagay na permanente sa mundo. Lahat ay magbabago. Lahat ay mapapalitan, no? Lahat ng bagay ay lilipas. Kaya sabi dito, ang bawat bagay ay may kapanahunan. May panahon sabi dito, panahon ng kapanganakan. Sabi nga nila, nagsimula ang buhay daw sa kapanganakan. Pero actually, ang buhay nagsimula yan, nasa sinapupunan pa lang ng nanay, mayroon na yung buhay. Okay? At diyan sa tinatawag nating kapanganakan, isa din niyang tinatawag na napakaligaya na panahon, napakasaya na panahon. Sapagkat sa mga nanay, kinsa itong mga nanay nga dre, may mga anak, ba? Diba? Dakong kalipay sa ginikanan nga mailuwal ang kanilang anak. No? At isang napakasayang pagkakataon yan, isang napakasaya na panahon sa buhay natin. So, ngayon tayo din po ay nagbibigay pasasalamat sa Panginoon sa kapanganakan ni Jim. Ilang katuig si Jim? 5? Lima na ba? Ay, unom. Ayan, unom katuig. No? Og angay nga pasalamatan gyud sa Ginoo. Although ang atong pagpasalamat dili raman sa panahon nga aduna tay birthday. Kinahanglan ang pagpasalamat man pod everyday, kada adlaw magpasalamat ta sa Ginoo. Og ingon dire sa panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. So, isang bagay pala na kailangan nating i-enjoy, yung magsaya tayo habang buhay pa tayo, simula nung pinanganak hanggang ngayon na may buhay tayo, dapat palang kailangan nating magsaya. Okay? Kailangan nating matuwa, magalak.
Kasi ang sabi din, di ba, ni Apostol Pablo sa Filipos 4:4, di ba? Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Kailangan nating magalak. Sa panahon ng kapanganakan at panahon ng kasi darating ang panahon, lagi po natin itong naririnig na kukunin tayo ng Panginoon. Matutuldukan ang buhay natin sa mundong ito sa pamagitan ng kamatayan. Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Lahat ng tao ay tinalaga na minsanang mamatay, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Kaya karapat-dapat lamang na habang buhay pa tayo, mailagak at maibigay natin ating buhay sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos, siya po ang may akda, siya po ang may bigay ng buhay. Ecclesiastes chapter 12, sabi po dito, verse 1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. No? Kailangan habang malakas pa tayo, sabi dito, alalahanin ang Diyos. Anong ibig sabihin ng alalahanin? Yung isipin mo lang na may Diyos? No? Hindi. Kailangan bigyan natin ng oras ang Diyos. Magbigay tayo, maglaan tayo ng panahon na paglingkuran ng ating Diyos. Remember, no? Thy Creator upon thy youth. Bago dumating ang masamang araw, may mga araw talaga sa ating buhay na magkaroon ng kapighatian. Kaya ang tao, ang kinabuhi sa tao, natunga daw ni sa tulo. No? Tulo ka division ang kinabuhi sa tao. Ang una ka bahagi sa tao daw, kining pagkabata ba? Kanang simula na pinanganak, siguro hangtod 12 years old, may turing natin yan ng mga bata pa. No? Pangduha, pag mutong-tong nag-12 years old, di ba, iapil natin sa mga young people. Iapil na sa mga teenager. Ug ang pangtulo, kanang sa medyo, kung saan daw pa, pasahop na. Pantulo ka, division sa kinabuhi. Ang kanang unang bahin sa kinabuhi, kanang batanon ka pa, aduna kay kusog. Aduna kay oras. Pero wala kay kwarta. Kaya wa pa may trabaho gyud to. So may kusog ka, napog kay oras, panahon, pero ang problema lang, wa ka pa'y kwarta. No? So karon nahindako ka na, nakapagtrabaho ka, nahiipon-ipon, no? Naakay kusog. Karon naa ka na pa'y kwarta kay may trabaho na. Ang problema karon, wa ka na'y oras. Kay daghan man og nagtrabaho na, wa na'y oras sa Ginoo. Dako ng negosyo, maglisod naghatag sa oras sa Ginoo. So naa siya kusog, naay kwarta, pero wa na'y oras. Ug ang katapusan nga stage sa kinabuhi sa tao, kining siguro mga kung edad ka ng 40 pa pasalos na gyud hangtod pa kamatayan, naa ka na'y oras. Siyempre di ka naman katrabaho kay tiguang na, may oras ka na. Kanya naa ka na po siguro yung kwarta kay naa ka na po naipon sa pagtrabaho nimo. Ang problema na po, wa ka na'y kusog. Subot pa sabot, sa tulo ka bahin sa kinabuhi, aduna gyoy kawaladon. Diba? Kung bata ka pa, kusgan ka, nakay oras, wa ka may kwarta, lisod mo, mulihok. Kung may trabaho ka na, nakapay kusog, nakay kwarta, pero wa ka na, lisod ng oras. Kung matiguang na, naaka na yung oras. No? Naka na po'y kwarta, pero kuwang nakas sa kusog. Mauna nga kinahanglan, bisag sa unsang bahagi tayo ng buhay natin, ng stage of life tayo, no? Whether bata pa tayo, nasa kalagitnaan at sa mas matanda, dapat ibigay pa rin natin ng buong buo ang buhay natin sa Panginoon. Kung bata ka pa, nakay oras, nakay kusog, amo itong ihatag mo sa Ginoo. Wa ka pa'y matag na kwarta,
nakamay kusog, nakay oras, mo ihatag sa Ginoo. Onya, ug moabot ka na dira sa katungaan sa kinabuhi. Nakay trabaho, may kwarta ka na. Nakay kusog, nakay pero lisod ang oras. Kwarta pwede pong palihokon. No? O di ka katambong, di muamot ka na lang. So nakagyapoy bahin. But pasabot nga dili ang zero gyud ka. O mupatong na tato sa huling stage ng buhay natin nga medyo tigwang na. Maglisod naglakaw, ang mga tuhod, mga sakit binaktas, o di na gyud kaya, unsa man lang ang kayang ihatag sa Ginoo. O na kay kwarta, mao gihapon, pwedeng kwarta, unsa pa? Oras. Sabagay, doon lang ang mga bulhaton makatambong gihapon. So, mao na mga kaigsunan nga ang atong kinabuhi samtang madugangan og usad ka tuig, ang uban gani malipay nga makaabot og usad na pud ka tuig. Pero ang uban pod masulubon pod sila kay ang uban lampas na sa kalendaryo, ang uban talagang tumatanda na. Ang uban gaya di na pangutanin ng mga unsay pilay edad, di na mutugan. Sige mutugan ang uban kay mauga di ba? Pero pangadto man gyud sana mutugwang. O tanawang atong mga ninunong karon, o sila sibing, pilay edad na nimo yo. O 74 sibing. Si Juman dito sa taas. Ha? 51? Ay, 61. Oh, mayo kay nanugan sa ilang mga edad. Oh. Pero kining magpahid-pahid sa buhok pa, aron di ba makit-an daw mga puti ba? Oh. Di ba yung mutugan sa edad? Ano? Pero lahat talaga tayo ay pupunta diyan sa katandaan. Kita nga medyo batanon pa karon, medyo kusgan pa ihatag nato sa Ginoo ang kusog. Kay moabot ang panahon nga pareha na sa ilaha nga mga tigwang na ang mga ngipon maibanan. Ang uban pa di lang maibanan, mga hurot. Sabi ko nga parang exam na yan. Fill in the blanks. May blanco na. Ano? Ang uban naman one set apart. Magkalayo og kining kuan ba distansya. No? Pero ang importante na gihapon maikuan ba? Nguya, makanguya gihapon. Ug wa na dili na makanguya. Advantage mo kay lamoy na diretso daghang makaon. No? So gikinahanglan mga igsoon nga to ging inumduman ang Ginoo sa atong kinabuhi. Simula na tayo ay bata pa hangtod sa atong pagsalop kining kinabuhi. Kining kinabuhi. No? Ug ato kanang mahimo kung aduna kitay giingon nato nga pagtuo sa Ginoo. Kay dili mangyud ta makapangalagad sa Ginoo, dili nato arang maihatag ang atong kinabuhi, ang atong kusog, ang atong oras, ang atong kwarta sa Ginoo kung wala tay relasyon kaniya. Kaya importante sa ato ang tanan nga aduna kitay pagtuo sa atong Ginoo. Pagtuo unang-una sa iyang gihimo para kanato nga siya unsay gihimo sa atong Ginoo, siya ay namatay, nailibing at sa ikatlong araw siya po ay muling nabuhay para tubusin ang ating mga kasalanan. Ginawa po 'yon ng ating Panginoon para makasama niya tayo diyan sa sangkalangitan. Pero habang tayo po ay nag-aantay, hindi pa naman natin alam kung kano sa mag-rapture. Di man tapod pwedeng magdali, no? Maghuwat lang gyud ta og kanos amo rapture. Samtang nagahulata, kinahanglan magpadayon ta sa pagpangalagad o paghinumdom sa Ginoo sa mga tuig nga molabay sa atong kinabuhi. Sa closing verse natin, sabi po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God. Sa tanang butang kita magpasalamat. Pag tanang butang way pili. Bisan pa katong butang nga nagpahilak kanato. Bisan pa katong butang nga naghatag sa atong problema.
pasalamatan. Kay ang tanang butang, ingon dire, pasalamatan nato sa Ginoo. Tanang butang, mayroong purpose. Alam nyo ba, pati lahat ng tao, lahat po ng tao nagpapasaya sa atin. Alam nyo ba yon? Kahit na yung kaaway natin, nagpapasaya sa atin. Paano yon? Yung mga barkada natin, kaibigan natin, nagpapasaya, pati yung kaaway natin. Yung mga barkada natin, pinapasaya tayo pag nandyan sila. Yung mga kaaway natin, pinapasaya tayo pag wala sila. Diba? Masaya tayo pag wala sila. O diba? Nagpapasaya pa rin sa atin kahit na sila ay kaaway natin. So kaya, wala tayong rason para hindi tayo magsaya, magalak, at maglingkod sa ating Panginoon. Kasi napakaraming bagay na bigay ng Diyos na pwede nating ma-enjoy habang tayo ay nandito sa sanglibutan. Itong dagat na nga lang, nakakapagbigay sa atin ng saya. Okay? Yung nature, nakapagbigay sa atin ng saya. Lahat po yan bigay ng Panginoon, nilaan niya para sa atin na kanyang mga anak. Mag-ampo ta? Ginoong Diyos, daghang salamat Ginoo sa imong mga pulong nga among napaminawan. Hinaot nga kini, dili na mo makalimtan Ginoo. Nga sa tanang adlaw, ug tuig sa among kinabuhi, gikinahanglan nga hinumduman ka namo Ginoo. Sa panahon na kami ay malakas pa, kailangan po naming ialay sa inyo, O Diyos, ang aming lakas. Ang aming panahon, maging ang aming salapi, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa aming mga kapatid na patuloy po namin kasama sa paglilingkod sa inyo. Salamat din, O Diyos, sa karawan ni Jim na inyo pong pinagkaluban siya ng karagdagang taon sa kanyang buhay. Patuloy po siyang alagaan, Panginoon, sa pamagitan ng kanyang mga magulang at patuloy na pagpalain. Maging ang bawat isa sa amin, O Diyos, nawa mayroon po kaming tunay na saya at galak sa paglilingkod sa inyo. Ito lang aming dalangin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabalik ko na sa ating